Dalawang veteran player para sa Lakers at Jeremy Grant yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Maganda naman ito sa Los Angeles Lakers. Dahil target na nila ang mga veteranong sila Gary Trent Jr. at ang dati nilang player na si Spencer Dinwiddie. Buti na nga lang at itong si LeBron James ay nagpababa ng kontrata. Ito nga ay matapos itong mag-sign ng 2-year deal sa Los Angeles Lakers na may player option ng pangalawang taon sa kontrata at may no trade clause. Nasa 3 milyon kasi ang nabawas sa dapat talagang makukuhang kontrata ni LeBron. Ginawa nga ito ni LBJ para magkaroon ng kanilang kupunan ng financial flexibility upang makakuha pa ang kanilang kupunan ng mga role players. Kailangan nga rin ng Lakers na i-trade ang iba nilang players na nasa veteran minimum deal contract. Lalo at nasa 180 million second apron na ang Lakers. Ibig sabihin ay malapit na silang lumagpas sa kanilang salary cap at magkakaroon nga sila ng penalties kapag nangyari ito. Kaya kailangan nila na mag-trade ng dalawang nasa veteran minimum contract at magsama ng second round pick para makahanap sila ng trade partner. Na dito nga daw ay makakagawa sila ng dalawang roster spot at magkakaroon pa sila ng flexibility para magamit ang nasa 5.2 million taxpayer mid-level exception. Inaasahan nga din na magsisimula ang Lakers next season na may 14 players lang na gagamitin. Ito ay para magkaroon pa sila ng kakayahan na makapag-trade at makakuha ng player sa buyout market next season. Kaya naman ay possible talaga na makuha nila itong si Gary Trent Jr. na isa na nga itong free agent sa ngayon. Huli nga itong naglaro ay sa Toronto Raptors last season, na kung saan ay nag-average ito ng 13 points, 2 rebounds at 1 assist per game sa kanyang 71 games. Na kapag nakuha nga ito ng Lakers ay walang duda na lalakas ang kanilang opensa, isa pa ay mahusay rin itong defender. Samantalang maaari naman na mag-resign muli sa Lakers itong si Spencer Dinwiddie para sa veteran minimum deal. Lalo at last season ay nag-average ito ng 6 points, 1 rebound at 2 assists per game sa kanyang 28 games appearance sa Lakers. Malaking bagay nga kung babalik si Spencer Dinwiddie para lalong tumibay ang second unit ng Lakers. Samantalang hawak na ng Lakers ang kapalaran upang makuha itong si Jeremy Grant dito sa Portland Trail Blazers, na ayon pa sa report ng isang insider, ay kailangan daw ibigay ng Lakers ang kanilang dalawang first round picks para makuha nga itong si Jeremy Grant. Syempre mga idol ay kabilang na din dyan ang kontrata nila D'Angelo Russell at Rui Hachimura na may combined salaries na total of $35 million. Pero walang-wala nga ito sa kontrata sa ngayon ni Jeremy Grant na nasa $160 million sa loob ng 4 na taon. Pero okay nga lang ito sa Portland Trail Blazers lalo at magkakaroon sila ng cap space dahil sa pag-alis sa malaking kontrata ni Jeremy Grant. Basta ang gusto lang daw ng Portland Trail Blazers ay isama ng Lakers ang kanilang dalawang first round picks. At ang Portland na daw ang bahala na humanap ng paraan para ma-manage ang ibang financial aspects sa nasabing trade. Kaya naman nahihirapan ng Lakers sa ngayon na mag-decide kung ibibigay ba nila ang kanilang dalawang first round picks sa Portland. Lalo at mawawalan sila ng kakayahan sa future na makapag-rebuild lalo at panigurado na wala na si LeBron James sa NBA sa 2029. Pero kayo mga idol, dapat na bang pumayag ang Lakers sa gusto ng Portland Trail Blazers?